Balikan po natin ang balita patungkol sa kahandaan ng ating pamahalaan patungkol sa paparating na El Nino o tagtuyot. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Maraming salamat, Cathy. Ng pamahalaan ang mekanismo para maibsa ng epekto ng El Nino na inaasahan tatama sa bansa ngayong Hunyo. Nais kasi makatiyak ang pamahalaan na magkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Pinalakas ng pamahalaan ang mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, patuloy ang ugnayan ng mga kinaukulang ahensya para tiyakin na rin ang kasapatan ng supply ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ang pagsasagawa ng cloud seeding sa mga pangunahing watersheds at lupang sakahan. The government is taking concerted action to ensure food security for our citizens and to mitigate the possible effects of the projected onset of the El Nino weather phenomenon in the country. The Department of Agriculture is working closely with DOST Pag-asa to intensify cloud seeding operations to induce rain in major watersheds and drought-affected farming communities. According to the Department of Agriculture, the Bureau of Soils and Water Management has completed 15 trips across deprived municipalities of Aglipay, Madela, and Nagtipunan and Magat watershed areas in Isabela Province. The DA said these cloud seeding operations have prevented damage on some 4,155 hectares of corn farms across the province, of which 3,490 hectares are in the reproductive stage and 665 hectares in the vegetative stage. Naglaan na ang pamahalaan ng 1.3 billion pesos para sa pagtatayo ng small-scale irrigation sa mga lugar na makatutulong sa mga mahihirap na magsasaka. Aside from cloud seeding operations, the DA reported it has prepared other interventions such as the provision of shallow tube wells and drought-tolerant crop varieties to farmers in any part of the country that will be affected by dry spell episodes. As part of long-term measures, the DA has increased its investments on the establishment of small water impounding facilities, repair, rehabilitation, and construction of new irrigation systems, as well as communal irrigation systems under the National Irrigation Administration to help guarantee agricultural water even during the summer season. Kasunod nito, patuloy rin anya ang mahigpit na pagmonitor ng pamahalaan para tiyakin ang katatagan ng presyo ng pangunahing bilihin. Muli rin nanawagan ng palasyo sa publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente. Siyempre po, kaisa ang ating pamahalaan sa panawagan sa mga mamayan. Kasama na rin po dito ang mga kawani at opisyal ng pamahalaan na makiisa sa wasto at matipid na paggamit ng tubig at ng kuryente na dahil ito ay maaring maapektuhan ng inaasahang pagpasok ng El Nino phenomenon. Kailangan po yung pairali natin yung diwa ng bayanihan. Ang gagawin po natin sa ating kanikanyang at komunidad ay malaki ang mayaambag sa pambansang pagkilos. Samantala, Kakati, nakatakdang manumpa naman si dating Senador Kiko Pangilinan kay Pangulong Aquino bukas na itinalaga niya bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.